Mag-aanim na taon matapos ang bangungot ng COVID-19 pandemic, pinangangambahan naman ng ilan ang pagpasok at pagkalat sa bansa ng Nipah virus. Mas nakamamatay kasi ito ayon sa World Health Organization at wala pang bakuna laban dito. Pero pagtitiyak ng Department of Health, walang kaso nito sa Pilipinas sa kasalukuyan at nakahanda sila para hindi ito makapasok sa bansa. May balitang A to Z si Naomi Almuhano. Sariwa pa sa alaala ni Bert ang takot at pagsubok na dinulot ng COVID-19 na nagparalisa sa buong mundo noong 2020. Aniya, sa dami ng pagsubok at pinagdaanan mula sa sakit na ito, hindi niya lubos maisip kung sakaling magkakaroon muli ng pandemya at titigil muli ang takbo ng mundo. Hindi po makalabas, tsaka limit lang po yung nakakatakot din po na magkasakit, ganun. Muli kasing nangangamba si Bert dahil sa napapabalitang Nipah virus outbreak sa West Bengal, India. Lalo pat mas mataas ang fatality rate nito kumpara sa COVID-19. Babalik na naman po yung yung trauma sa yung naging pandemic sa atin, ganun. Sa pamilya, baka magkasakit o ano man. Hindi ka na makatrabaho, ganun. Ayon sa World Health Organization at Centers for Disease Control and Prevention, nasa 40 hanggang 70 to 75% ang fatality rate ng Nipah virus. Sa India, kinumpirma ng Ministry of Health and Family Welfare ng kanilang gobyerno na 2 na ang nagpositibo sa Nipah virus disease na naitala mula West Bengal noong December 2025. Habang nasa mahigit 100 tao na hinihinalang kaso ng virus ang nagnegatibo matapos itest at i-monitor sa kabila ng pagiging asymptomatic. Sa kasalukuyan, nagkakaroon ng seasonal outbreak sa mga bansang Bangladesh at India. Ang Nipah virus ay sanhi ng isang zoonotic disease na ibig sabihin ay nagmumula sa hayop. Karaniwang mga paniki ang pinanggagalingan nito, ngunit maaari ring mahawa ang mga hayop tulad ng baboy at kabayo. Unang nakitang Nipah virus sa Malaysia noong 1998 at nakarating din sa Singapore noong 1999. Una naman itong naitala sa bansa noong 2014 sa Sultan Kudarat, kung saan nagkaroon ng 17 kaso, sanhi ng pagkain ng karne ng kabayo at paglapit sa taong may sakit. Karaniwang sintomas ng Nipah virus ang trangkaso, mataas na lagnat, pananakit ng ulo o pagkahilo, ubo, pagsusuka, pananakit ng lalamunan at hirap sa paghinga. Kaya kung nakararamdam ng mga ganitong sintomas, payo ng Department of Health, agad na magpatingin sa mga eksperto, lalo na kung nakakain ng karne ng may sakit na hayop o di kaya na may close contact sa infected patient. Ayon sa ahensya, hindi na nakita pang muli sa bansa ang Nipah virus, pero payo ng DOH sa publiko. Makakaiwas po tayo sa Nipah virus sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga paniki o iba pang hayop na may sakit. Pinakamainam na kumain ng karne na aprobado ng ating National Meat Inspection Service o NMIS at palaging lutuin ng maigi ang pagkain. Tiniyak din ng ahensya na nakahanda sila para maiwasang makapasok ito ng bansa. Paalala pa ng Health Department sa publiko, maging tapat sa kanilang e-travel forms at ilahad kung may nararamdamang sintomas o sama ng pakiramdam. May isolation facilities at health protocols ding nakahanda ang ahensya. Patuloy na nakabantay ang DOH sa pamamagitan ng Epidemiology Bureau. Patuloy ang pagbabantay ng DOH Bureau of Quarantine sa lahat ng paliparan at pantalan sa bansa. Habang ang ilang airport sa Asia gaya ng Thailand, Nepal, Taiwan at Hong Kong naghigpit na sa kanilang health screening para sa mga biyaherong galing India. Sa kasalukuyan, wala pang bakuna o anumang lunas kontra Nipah virus, tanging pag-iingat, pag-monitor sa sintomas at pahinga lang ang mga paunang remedyo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almuhano.